I hope maliwanag po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, God is able to strengthen. God is able to strengthen our power. Kaya ng Diyos na ikaw ay bigyan ng lakas. Kaya ng Diyos na ikaw ay bigyan ng lakas o kapangyarihan. No? Kaya ang kanyang pakiusap, huwag kayong lalayo sa kanya. Gaya ng sanga na hiwalay sa puno, paano masusuplayan ng puno ang sanga kung putol? Paano ka sisigla? Paano kang lalakas kung hiwalay ka sa puno? Amen? Ngayon, ang konteksto po nandyan, alam po natin, ito po yung palapit na ang Panginoon ay mag-suffer sa cross. At ito yung mga wordings na kanyang mga mahalagang panalitang iniiwan sa kanyang mga alagad. Kaya way back chapter 14, pinakita na ako'y aalis upang paghanda ko kayo ng kalalagyan. Aalis talaga ang Panginoon, malapit ng mamatay sa panahong ito. Ngayon, ipinagtatagubili niya ang kanyang mga alagad. Pinagtatagubili niya, iniiwanan niya ng mensahe. Kayo ay mga sanga, ako yung puno. Kahit ako'y umalis na, hindi tayo mapaghihiwalay. Ngayon, ang punto natin, sa kapitulong ito, pag pinag-aralan natin yung konteksto, pag sinabing konteksto, yung napapaloob na flow ng aral. Nung aking mapadibate sa Iglesia ni Cristo, sabi ko sa kanya, dapat igalang mo ang konteksto. Para ipailiwanag ko sa kanyang konteksto ay garne. Kayo ba'y nakakapanood ng drama? Yes, drama. So, ang konteksto ng drama ay kung ano yung simula hanggang katapusan. Ngayon, ang patalastas, hindi kasama yon sa konteksto. Patalastas yun. Tama? Hindi yun bahagi ng istorya. Yun ay patalastas. Tama? So ngayon, ang ating pag-usapan, ano ba yung napapaloob dito? Sino bang kinakausap? Mga alagad. Nagsimula pa nga yan ng John chapter 12. Hinugasan ng kanyang mga paa ng mga alagad, di ka? At sabi ko sa inyo, sabi niya, nung dumating kay Pedro, ay wag mo hugasan na yung paa, dapat buong katawan. Napaliguan na, hindi kailangan linisin pa, kundi ang paa sapagkat naduduman. Kayo malilinis na, pero hindi lahat. Man? Hindi lahat, tinutukoy ni si Judas. Are you with me? Sa pagpinag-usapan natin ng konteksto, ang kinakausap ng Panginoon ng mga sanga ng ubas ay mga Kristiyano. Mga ligtas. So, ang kanyang pinalalakas ay ang mga ligtas. Ang mapalalakas lang ng Diyos ay yung connected sa vine. Si Judas hindi napalakas. Bakit? Judas nga eh. Kayo ba'y ligtas na? Check nyo bang kayo hiligtas? Alam nyo, hindi ako nananawang magpaalala niyan. Sapagkat yan ang pinakamaganda at pinakamataas na kapalaran. Yung tiyak mong ikaw ay sa Diyos. At Papa sa Diyos. Tama? Ikaw yung kanyang tupa. Dinirinig ng tupa ang tinig ng kanyang pastol at sila'y sumusunod sa kanya. So, ang mensahe ng Diyos ay may talab, may pakinabang, may sustansya, may naidudulot na pagbabago kapag sanga ka. Pero kapag hindi, dumating at umalis ka, nothing happened.
Ayun eh. Okay. Kaya mga kapatid, kung ating titingnan dito, may mga sanga na inaalis. Pinuputol. Natutuyo. Itinatapon sa apoy. Bakit? Marami kasi, kahit sa noon, kahit hanggang ngayon, kung noon ngay meron, di lalo ngayon, mga mere profession. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ano yan? Hindi ang bawat nagsasabi, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin. Hindi ang lahat na nagsasabing sanga, sanga, sanga. Hindi. Merong aalising sanga. At matutuyo at itatapon. Kaya mga kapatid, ang sustansya ng puno ay hindi makakadaloy sa iyo kung hindi ka talaga sanga. Amen. Matakot tayo. Huwag sana tayong Christian, wala. Huwag sana tayong ligtas-ligtasan lang. Come to know for sure that you're a genuine Christian. Ang iglesia ng Panginoon sa pag-aaral ay one body. Ayaw nila ng universal. Ako'y naniniwala dyan. One body. Kasi one head. Therefore, only one body. But, may iba-ibang mga sangkap. Ang one body, yan ay binubuo talaga ng lahat ng mga ligtas. Pero sa lokal, na lagi ko nauulit sa inyo mga kapatid, ito ha. Nung ikaw ba'y panganak, malaki ka agad. Ikaw, Ryan, ganyan ka na ba kalaki nung ikaw ay panganak? Kawawa naman ang iyong mama. Baby ka. Ano? Pero, nung ikaw ngayon, hindi na baby, mukha lang baby. Ano? Kasi, makinis. Okay. Si Ryan, baby dati, pero ngayon ay malaki. Hindi siya dumami. Siya'y lumaki. Hindi dumami ang Ryan, lumaki lang. Ang iglesia, tawag yan, as an organization, dumadami. Pero sa totoo na, as an organism, lumalaki lang. Are you with me? At minsan sa organization, yung tinatawag na localities, diyan merong nababautismo ang hindi ligtas. Pero sa kabuuan ng iisang katawan, yan ay binubuo ng lahat ng ligtas. At ang tinutukoy nating pag-uusap ngayon ay yung isang puno at may mga sanga. Yan ay synonym ng isang ulo at isang katawan. At ang bumubuo talaga ng katawan, ang mga sangkap ay ligtas. Amen? Kaya naman, God is able to strengthen. Kaya kang palakasin kung sangkap ka niya. Amen? Tama ba? Kung ang aking braso ay hindi kakabit ng aking katawan, yung mga kinain ko hindi tatalab doon. Kaya tinatalpan itong braso ko ng aking kinakain dahil nakakabit sa katawan. Ang tanong, tinatalban ka ba ng ipinapasok sa katawan? Kumusta yung buhay araw-araw? Bet tulog ka na agad. Pag sa cellphone, mulagang-mulaga ka. Bakit pag sa kamunduhan, siglang-sigla mo?
Bakit sa mga kubling kasalanan, sigla mo? Bakit pag makikinig ng salita ng Diyos, nag-i-intro pa lang, tulog ka na? Tinatalbang ka ba talaga ng salita ng Diyos? Amen? Amen? Huwag kayong masanay. Nag-intro pa lang, tulog ka na. Pumunta ka din at ikaw mag-preach. Maintindihan ko anong kaya mong sabihin. Amen? Ang linggo, pinaghahandaan yan. Huwag kang magpuyat pag Sabado. Amen? Kaya ako'y natagal eh. God is able to strengthen. Kaya ka ba ng Diyos palakasin? Be sure. Sanga ka niya. Amen. Be sure. Masarap kalikutin yun eh. Ha? Masarap kalikutan ito. Magandang sinisiyasat lagi ang sarili. Ha? Bakit ako hindi nagbabago? Bakit hindi ako lumalago? Ang tagal ko nang nakikinig. Bakit ganito pa rin ako? Bakit hindi pa rin ako nagbibigay? Bakit hindi pa rin ako nag-aakay ng kalalawa? Bakit ang walang kasigla-sigla ang aking buhay? Ako ba'y talagang kakabit ng puno? Kapag walang nagagawa ang puno sa iyong buhay, baka hindi ka sanga. Baka Judas ka. Are you listening? Are you listening? Si Judas, hindi na patino ni Jesus. Kahit laging kasama siya. Kumusta ka? Kumusta ka pag wala sa church? Kumusta ka pag nasa school ka? Kumusta ka pag hawak mo ang cellphone? Ano ang iyong pinapanood? Kumusta ka pagkasama may mga unbeliever? May naiiwan bang dakta ng Panginoon kung sanga ka talaga? Are you with me? Kumusta na tayo pag hindi tayo magkakasama? Binabasa mo ba talaga ang Biblia? Kumusta, ladies and gentlemen, young people? Hindi ko kayang i-monitor ang inyong cellphone, pero kita tayo ng Diyos. Amen? Kaya ako'y nagtataka, no? Tagal mo pinapangaralan, wala nangyayari. Sanga ka ba talaga? Sanga ka ba talaga? Bet yung iba, babago pa lang. Malago na. Bet ikaw naman. Matagal ka nang nakikinig. Kumbaga, sa dami mo nang nakain, dapat malaki ka na. Are you with me? O baka binabaliwala mo lang. Bakit mo naman babaliwalain kung talagang sanga ka? Mga kapatid, hindi tayo para magdaos lang ng isang service. Hindi lang tayo para magparaos na bahagi ang preaching. Laging dapat ito yung panahon ng pagsisiyasa. Bakit ako'y hindi tinatalbaan? Amen. Okay, number 1, power. Strengthening, that is empowerment. Ano ba yung power? Ano ba yung kapangyarihan dito? Kasi, God is able to strengthen. Therefore, ang Diyos nakakapagpalakas dahil meron siyang lakas. Ang Diyos ay napakakapagbigay ng kapangyarihan dahil meron siyang kapangyarihan. Tama ba? We can only give what we have. Kaya ng Diyos magpalakas dahil siya'y malakas. Kaya niya magpasaya dahil siya'y masaya.
Kaya niya magbigay ng karunungan dahil siya'y marunong sa lahat. Kaya niya magbigay ng buhay dahil siyang walang hanggang buhay. Are you with me? Tulog pa rin sigaw na ako. Are you with me? Sama ng lasa dito so hindi ka nakaka-encourage pag tulog ka. Nakaka-disturb ka Amen. Verse 2. Pag sinabing power, verse 2, tingnan po. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga. Kaya nakakatakot yung hindi nagbubunga. Ang bunga, nagbabago. Nababago tayo patuloy. Ang idea lang ng bunga, kinakikitaan tayo ng buhay ng Diyos. Amen. Kung ang Diyos ay banal, sa totality nating buhay, tayo may nagkakamali. Pero ang malamang na porsyento ng ating takbo ng buhay, halata mong tayo may Diyos. Tama ba? Ngayon sabi, ang bawat sanga, kayo ba'y sanga? Sangang tungo na? Sangang pabagsak na? O sangang tunay pa? Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, inaalis niya. Ano yung power? Power to take away the branch. Kaya kanyang alisin. Amen. Ang Diyos ay bumubuhay. Diyos din ang pumapatay. Ang Diyos ang nagtataas, ang Diyos din ang nagbabagsak. Ang Diyos ang nagbibigay ng karamdaman, siya din ang nagpapagaling. Siya ang nagpapayaman, siya rin ang nagpapahirap. Lahat ay kontrol niya. Bakit? Makapangyarihan siya. Kaya ka niyang ilagay. Kaya ka rin niyang alisin. Are you with me? Nasa Bible ba yan? Yan yun, basahin natin. Alam, hindi tayo nangangata. Bible yan. Ngayon, kung wala lang sa iyo yan, sana wag tayong maniwala pag nangyari na. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi naman nababago ang ugali. Hindi naman nakikitaan ng bungang maka-Diyos. Hindi nga nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Ay naalis niya. Yan ang kapangyarihan niya. Kaya niyang mag-alis. Amen? Kaya niyang bumuhay. Kaya na rin niyang pumatay. Ay ba nga sa inyo, papatay na Parang kandidato kaya tang alisin. Number 2, para di magtagal. Not only power to take away the branch, but also power to prune and produce more fruits. Alam mo ang kapangyarihan ng Diyos? Kaya ka niyang i-shape at pagandahin palalo. Amen? Verse 2, tingnan niyo po, verse 2. Oy, makinig. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Sana wag tayo makasama doon. Pero ito maganda. Ang bawat sanga na nagbubunga, okay. Dating suplada, ngayon, medyo na lang. Dating masamang ugali, ngayon, magaspang na lang na konti. Dating lulong sa cellphone, ngayon, pasulyap-sulyap na lang. Dating magbabarek, ngayon, pasyat-syat na lang. Nakikita mo yung progreso? Nakita mo yung pagbabago? Ayan o. Ay nililinis niya upang lalong magbunga. Alam mo, ano ba ang ginamit mo dyan? Pinopron. Paano ba magpron ng Diyos? Kasi may connected yan, salita ng Diyos. Pagdating ng verse 3, tingnan niyo pa verse 3.
Kaya nililinis niya sa pamamagitan ng salita. Kapag ikaw ay Kristiyano, talaga, sanga ka, nakabit sa puno, at kitang-kita yung pagbabago sa iyong buhay, halata bang kayo nabago sa inyong bahay? Kalungkot yung mga Kristiyano, no? Hindi naman natin kayang hatulan basta-basta. Pero time will tell. Kumusta kayo sa inyong bahay? Halata ba kayong sanga ng puno? Oy. Halata niyo ba ang sanga ng bayabas? Halata niyo ba ang sanga ng duhat? Halata mo ba ang sanga ng ubas? Pare-pareho ba yun? Pare-pareho ba yun? Kaya dapat hindi ka kapareho ng mundo. Sa ugali, sa gawi, sa adhikain, kung wala kang pagbabago, sad to say, nagkikristyanuhan ka lang. Are you with me? At hindi ka makikinabang ng lakas na binibigay ng puno kung hindi ka talaga niya sanga. Ang pagiging Kristiyano hindi gaya-gaya. Ang pagiging ligtas ay hindi pagsapi sa relihiyon, kundi connected ka kay Kristo. May relasyon ka kay Kristo na nihambing sa sanga at puno. At para mapatunayan yan, dapat natalab ang puno sa sanga. Dapat nagbubunga. At kapag nagbubunga, kanyang pinupron para lalo magbunga. Ano ba ang prone dyan? May kinalaman ng Word of God. Anong gagawin ng Word of God? Ini-expose lalo ng salita ng Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi kaniya malilinis kung ikukubli ng salita ng Diyos ang kasalanan. Kaya every time you listen preaching, makikita mo parang lagi tayong sinisermonan. Para baga ang ramdam mo lagi nang ikaw ang tinutukoy, ay sadya naman. Bakit? Kaya tayo ay damay sapagkat tayo guilty lahat. Walang iniiwasan ng Bible sapagkat hindi naman tayo lahat nakaiwas sa kasalanan. The more na tayo ayusin ng Diyos, the more ipaikita ng Diyos ang ating mga kapalpakan. Are you with me? Ngayon, kung wala kang nakikitang mali sa iyong buhay, may hadlang na ang dakta ng puno sa iyong buhay. Kaya huwag kayong magalit pagka na may preaching. Sagyang i-expose tayo. Kasi pinoproning tayo. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yung nakita mong lumutang ang baso. Hindi yung nakita mong isang tao naglalakad putol ang ulo. No! Ang kapangyarihan ng Diyos, every time you listen the Word of God, bakit ako na naman ang tinamaan? Ibig sabihin, may inaayos. Ibig sabihin, pag inaayos ka, you experience the power of God. God is able to strengthen us. Why? He is still correcting us. Ngayon, kung ikaw, nakikinig ng mensahe at wala ka na itinutuwid, punta na sa langit. Napakabanal mo na. Kaya, may pag-uusap sa pamilya. Bakit? Maraming kinukorek sa usaping pamilya. Sa panliligaw pa lang, kinukorek na tayo, di ka? Right partner. Right time. The role of the father. The role of the game. Lahat ng usapin, may correction. Bakit? Inaayos tayo. Ang punto lang, bakit sanga ka? Hindi ka naaayos. Amen. Sanga ba kayo?
Nakakita na ba kayo na sanga ng ubas? Ako, sanga ng kalabasa pa lang nakikita ko eh. Pero, i-compare mo yung sanga ng kalabasa. Tinatalbusan yan, tigas na lorna. Masarap yang isama sa pinakbit. Sa mais. Yung talbos nyo, kahit yung bulaklak ng kalabasa, masarap din yan isama sa mais na nilabon. Ba't kayo naglalaway na? Mas magaling ang naglalaway kaysa minumuta. Ano? Okay. Alam niyo mga kapatid, yung sanga ng kalabasa, yung putulin mo yun, kita mo yung dakta. Tama? Kita mo yung katas na nasipsip sa lupa. Sana, pag tayo tinatamaan ng Word of God, kita mo yung katas ng puno ni Kristo. Amen? Hindi yung katas ni Satanas na nakikita ko, hakalawin ko sinong di nagkakamali eh. Nakapunta pa din kung alam ko agar na eh. Kaninong katas yan? Hindi yung katas ni Kristo. Ha? Dapat nagpapasalamat ka kung sinasaktan ka ng Word of God. Dapat ang lumalabas ay katas ng bunga ng Banal na Espiritu. Pagpapahinuhod. Pagpapasalamat. Yes, praise the Lord! Nadali na naman ako. Hindi yung this will be our last time. Binuburdagol mo ako. Sino matinakot mo? Kung tupa ka ng Panginoon, magpasalamat ka. Bakit? Kayo lang ba? Ako ang unang nagawa nito. Ha? Bago kayo sabugan, kita niyo yung ilong ko, napagsabugan ng maigi. Sabog na sabog na. Actually, 3 ang ipinirepair kong outline. Hindi madali. Hindi man ako kasing talino ni Henry. Hindi man ako kasing talino ni Brother Romel. Hindi man ako kasing talino ng masa inyo. Ako. Iba nga aking kasta. Pero pinipipri ko, Lord, mapagpala muna ako. Para maging pagpapala naman sa iba. Amen. O, kamusta kayo? Kaya alam mo sa totoo na, mahirap pagpalaan yung hindi naman sanga ng Panginoon. Mahirap. Oh, ay talagang tulog pa rin na yun. Okay. Wala na akong magawa sa inyo. Okay. Okay, not only power to take away the branch, power to prune. Alam mo sa totoo na, yung na sumigaw eh. Sa totoo na. Pero pag ganyan nakikita ko, eh, talagang sisigaw ako. Man, power to take away the branch, power to prune and produce more fruits. Ano pa nakalagay dyan? Power to abide, enablement. Alam mo, ang kapangyarihan dito, yung kaya kang panatilihin at bigyan ng kakayahan. Verse 4, tingnan po natin, verse 4. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban nakakabit sa puno. Kung mabit, sana tayo nakakabit. Kapag tayo ikinabit ng Diyos, kaya niya tayong panatilihin. At pag tayo nanatili, kaya niya tayong baguhin. Kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos na babago pa tayo? Man, dati ako'y nagbabasa ng Bible pero hindi meaningful. Pero ngayon, pasarap ng pasarap ang aking pagbabasa. Dati pag ako'y naikinig, wala lang. Pero ngayon, ang sarap ko nang makinig. Dati wala akong prinsipyo sa buhay. Ngayon may prinsipyo na ako sa aking buhay. Dati hindi ako nagbibigay, ngayon hindi pa rin. Sana tayong nababago pa. At dapat nababago. Bakit? Sangay. After 55 years, noon maliit ang aking ilong. Pero after 55 years, ito, malaki na. What a development. Dati, ang braso ko maliit. Pero ngayon, malaki na. After 55 years. Dati,
Ako'y matitisurin. Ngayon, kinatitisura na. Ang ganda sana, hindi tayo napag-iiwanan ng panahon. Amen? Tingnan po si Irel. Hindi ba kayo natutuwa kay Irel? Yan, pag umupo dyan, panisalawin niya hanggang umalis. Hindi marunong magmingle. Yan ngayon nahihiya. Pero ngayon, soul winner. Tingnan mo si Mark. Di ka? Lagi lang yung nakakasura kung makatingin dito. Pag yan kaya. Yun pala, backslider, hindi mo alam. Nalaman mo na lang siya nagpipreach. But what? A development. Why? Sanga eh. Kapag ikaw ay sanga na nakabit, kaya kanyang pagbungahin. Kaya kanyang i-improve. Ako'y hindi tapos ang grade 1. Ako'y magsusugal. Ako'y maninigarilyo. Pero ang laki ng ini-improve. Bakit? Sanga! Na nakakabit sa puno. Ikaw, kumusta ang improvement mo? Paano ka mag-i-improve kung hindi ka talaga nakakabit? Ayun, ayan, kapatid ko, andyan. Siya makapagsasabi sa akin kung sino si Eloy. Abang-awa nga ako sa mga yan. Kaya ako'y tuwa na sila inaan dito. Gusto ko lang makakilala sa Panginoon. Ang nakay Kristi bagong nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Pagsanga ka, magbubunga ka. Mai-improve ka. Is there any improvement? The biggest room in this world is the room for improvement. Amen? Masarap. Kaya masarap ang nasa Panginoon. Siya ang nag-aayos eh. Hindi naman tayo. He who began a good works in you. Tatapusin niya ito. Lulubusin niya ito hanggang sa araw ni Kristo. Amen. Okay, isa pa. Power to pray with an answered prayer. Power to pray with an answered prayer. Ngayon niyo po ang verse 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anuman inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kaya huwag kayong backslide. Abide in the Lord, and He shall grant your request. Matagal ako nanalangin sa aking love life. Dito lang pala yung matagal na rin nananalangin sa akin. Nagkanghihina-hina ako. Alam mo, boys, mag-ingat kayo. Huwag niyong ilalagay sa inyong lakas yan. Maraming mga nag-backslide dahil ng love life. Jay. Hindi lang boys, pati girls. Mga girls, huwag malambot ang inyong ilong. Di bali ng malapad, huwag lang malambot. Ano ibig ko sabihin? Nasabihan ka lang na maganda. Tigasan mo ang iyong prinsipyo kay Kristo. Maging mahusay kang babae para makakuha ka ng mahusay na lalaki. Ay, pastor, pinupuntahan ako sa dilim. Ay, paano nasa dilim ka rin? Pastor, yung membro natin, tinetext ako, sabi ka naman sa akin, mahal kita. Alam mo, kaya nalakas ang lalaki dahil na rin na sa inyo. Kaya nalakas ang loob dahil na rin sa inyo. Ay, kung simula pa lang, hoy! Hindi ka nga marunong maglaban ng iyong breath. Amen! Eh, kung ikaw naman, nasabihan ka lang, habang natagal yata, parang lalo ka nakinis. Huwag ka, liha ka naman. Ang dali mo kasing mauto. Eh, hindi ka makabingwit ng magaling. Ay, butete pala, dinali mo na. Are you with me?
Ay, butiti pala, umigi ka na eh. Oh, kumusta kayo? Parang, kita mo, yan ang Word of God. Pinupuron na tayo, pinupuron uli. Hindi ka nakakapuron ito? Oh. Kaya ba nakaranas ng answered prayer? O nagkataon lang? Ang sarap ng answered prayer. Napapatunayan mo talagang may Diyos. At sabi, iniibig kita lalo dahil tinugon mo ang aking panalangin. Nakakapainlove sa Diyos ang answered prayer. Pero ang maganda na yan, kapag talagang sanga ka niya, ano ang kapangyarihan? Kaya niyang tugunin ang iyong panalangin. Wow. Amen? Hindi ka man lumuhod sa Santo Niño. Hindi ka naman lumuhod sa Poong Nazareno. Pero kayo nanalangin sa Diyos. Kayong mga magtatrabaho, ipanalangin niyo yan. At habang nananalangin, huwag kang lumayo sa kanyang salita. Abide, if you abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what you will. Bakit? Ang epektibong tutugunin ng Diyos, yung naka-align dito. Kaya abide in the Word of God for us to be effective in our prayer. Not only that, power to glorify God. Verse 8. Tingnan niyo po sabi ng verse 8. Sa ganito'y lumulwalhati ang aking Ama na kayo'y nagsisipagbunga ng marami. Si Madam nagtanim ng okra, ng kadyos, ng kalabasa, ng ano pag-amami yun? Talong, sitaw. Abay, yumambor lang ang yung dahon ni masaya na eh. Lumalambor lang at Priscilla. Ano nga yung pangalan? Oh, Priscilla. Tama. Tama pa ang isip ko. Nag-a-abide pa ang isip ko. Ate Priscilla. Yumambor pa lang. Lumalambor pa lang. Tuwan-tuwa na si Madam eh. Buhay ng kalabasa. Ay, di lalo na kung yung may buko na. Alam mo, ang Diyos ay tuwang-tuwa. Wala ka pang naaakay ng kalwa, pero ang lambor ng Christian life mo. Palabasa ka ng Biblia. Mapanalanginin ka. Mapagpatawad ka. Mapagpakumbaba ka. Kamukha ka ng Panginoon. Tuwang-tuwa ang Diyos. Nahayag ang kapangyarihan ng Diyos pag ang Diyos ay natutuwa sa atin. Ang Diyos ba'y tuwa sa atin? Ako nga pag titignan ko parang natutuwa rin ako Parang ako parang gusto ko na rin bumaba. At ito na bakit ako nasubsob ng garni. Ito ang gusto ko dito sa ating pulpito. Pag masakit na ang likod, nakakaub-ub. Pero sa ibang pulpito, ako'y preacher sa prayer and fasting. Nakauo ako. Ay naalaala ko, doon pala, dudes. Doon yung tayo ng pulpito, nagayaan, nayugyog, parang kumunoy. Tapos yung pulpito, hindi ko matuunan. Kaya pag parin nyo ako, pehong ako platda na naman ito. Bitaw na ando. The last, verse 18 to 20. Last ng isang punto. Baka yan tawag doon, inaalimpungatan. Yun, last. Okay. Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan, ay inyong talastas na muna ang kinapuputan bago kayo. Oy, kung talagay kaysa ni Kristo, hindi dapat in sa iyo ang mundo. Dahil ang mundo galit kay Kristo, tapos kalampi mo ang mundo. Alam mo, yung power to live like, not like the world. Power to live not like the world. Ang mundo, walang gana yan kay Kristo. Ang mundo, walang hilig yan kay Kristo. Ang mundo, salungat yan kay Kristo. Pero pag ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo, you will live like not the world. Kanina yan, utoy. Yan.
Then number 2 na tayo. Una, power. Number 2, provider. So pinakita natin yung kapangyarihan na nagbibigay ng ganit, garne. Saan ang gagaling yung kapangyarihan yan? Number 1, from God the Father. Verse 1. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ang Ama, ang iyong Ama sa langit, aba ay mag-ayos. Magpakumbaba. Maayos. Bakit? Ang kapangyarihan ng Diyos na yung tulad ng power to, madami. Tatagal pag inulit ko. Ako ang tunay na ubas, puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Saan ang gagaling ang kapangyarihan na nag-aayos ng ating buhay? Sa Diyos Ama. Number 2, yung parang verse na yan, ako ang tunay na puno ng ubas. Hindi lang sa God the Father, maging sa God the Son. Ay, pambira na. Ano ganyong kinain kagabi at kayo nagkagaya? Ay, di ba kayo nahihiya sa inyong sarili niyan? Kasi sabi ng Bible, ihandog ninyo yung sariling mga katawan na haing buhay. Buhay. Yan ang sabi ng Bible, ihandog ninyo yung sariling haing buhay. That's not my word. Amen? Verse 4 and 5. Tingnan niyo po, sa verse 4 and 5 din. Kayo'y manatili sa akin, at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayong manatili sa akin. Sino yung akin? Si Kristo. Kaya verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. At kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Therefore, ang source ay hindi lang ang Ama, maging ang Anak. Kaya hindi naniniwala sa Trinity, huwag na kayong umasa ng bagong buhay doon. Kaya kung naniniwala ka naman sa Trinity, inaasahan na tayo'y magbubunga. Not only that, verse 26. Verse 26. Ano sabi ng verse 26? Datapwat pagparito ng mang-aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Not only God the Father, God the Son, but also God the Spirit. The source, the provider of power. So if we are really connected with the triune God, it is impossible for us not to bear fruit. Bakit? Tayo nga ang dami na susuplayan ng ilaw dahil connected tayo sa, ano ba ito, Battelec o Meralco? Dahil tayo ay connected sa Battelec, tingnan niyo po yung supply ng microphone, supply ng aircon, supply ng ilaw. Bakit? Connected sa Battelec. Kung ito hindi connected, walang ilaw, walang sound system. Kaya naging possible ang ilaw, naging possible ang sound system, naging possible ang magbigay ng lamig ng aircon. Why? Connected! Bakit hindi posible na ikaw ay magbunga kung talagang connected ka? Maliwanag ho ba? Maliwanag ho ba? Nagbubunga ka ba? Una, sa bunga ng Espiritu muna tayo. Yung ugali. Yung pananaw sa gawain. Pananaw sa salita ng Diyos. Basta, ang ugali. Pandalwa, kaluluwa. May naakay ka na bang kaluluwa? O nag-aakay ka man lang ba? Then number 4 dyan, not only God the Father, God the Son, God the Spirit, but God's words. Verse 3 and 7. Tingnan niyo po ang verse 3 and 7. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya mapalad tayo kung tayo'y napipreachingan. Nililinis tayo eh. Marami naman tayong kapalpakan eh. Sa totoo na.
Magpakatotoo lang tayo, marami tayong palpak. Kaya nga salamat tayo buhay pa, hindi pa tayo pinatulan ng Diyos. Ibig sabihin, mayaman ang awa niya. Pero through preaching, ini-expose ang ating kasalanan, nililinis tayo. Bakit? Ang Bible ay source din ng power. Kaya magbasa kayo lagi. Kaya mapalad yung naikinig lagi sa ating online. Kayo ba'y nabe-bless? Kayo ba'y natututo sa ating online? Kahirap ng Kristiyano kang ang layo mo sa salita ng Diyos. Pag malayo ka sa salita ng Diyos, malayo ka na din sa Trinity. Young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? Parang patulog na rin yata inyong amen. Young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? Ilang beses kayong kumain, young people? Ilang beses kayong kumain? Almusal. Ano ba ang English almusal? Breakfast. Sa tanghalian? Lunch. Sa hapunan? 3 beses ba kang kumain? Paano yung merienda? Sino nagme-merienda dito? Kunwari pa kaya, laki mong yan, di ka nagme-merienda. Okay. Ilang beses ang merienda? Sa pag-ita ng tanghalian at ng umagahan, sa pag-ita ng tanghalian at ng hapunan. Sino dito yung nagme-merienda sa pag-ita ng tanghalian at ng hapunan? Kung kayo ay nagme-merienda sa pag-ita ng tanghalian at hapunan, pag-ita ng tanghalian at umagahan, 5. Sino dito yung bago tumulog? May nginungot-ngot pa. Edi 6 times. Manalbing ka. Huwag kang magtaka kung bakit ganyan kang kalaki. Tanong naman, ilang beses kang kumain spiritual? Fasting. Yan ang tanong. Kung paano apektado ang katawan mo pag hindi ka kumakain, kumusta yung people, kumakain ka ba ng spiritual? Married. Ang married, lungad eh. Dahil may araw-araw tayong Bible study. YS. Yung iba parang galit sa akin. Huwag kang pahalata. Pinagkatamaan ka ba? Amen? Ito ang panukatan ng bait. Pag hindi mo ito kaya, delikado ka. Yung natitisod ka dito, delikado ka. Are you with me? Then number 3. Napanig lang kayo ng last, nabuhayan na kayo. Number 3 muna tayo. Una, ano yung una? Power. Provider. Purpose. Yan. Bakit may power? Bakit nagpapalakas ang Diyos? Saan galing yon? Sa Kanya. Anong layunin? Bakit Kanya gustong palakasin? Bakit gusto niyang pasiglahin sa iyong Kristiyano? Bakit gusto niyang ayusin tayo patuloy? Anong layunin? Kung bakit pinalalakas niya tayo? May layunin. Ito, bakit ka nag-aaral? May layunin ka rin. Sana maka-Diyos ang iyong layunin. Si Mami, bakit nagsasideline? May layunin. Man, para kami makabili ng helicopter. Bakit kanya binubuhay pa? Bakit kanya pinasisimba pa? Bakit kanya pinagbabasa pa? Bakit kanya pinagsisisi pa? Bakit kanya inaayos pa? Bakit niya pinapatuloy na ikaw ay makaranas ng kanyang kapangyarihan? Anong layunin? Verse 2. Anong layunin? Talagang ibig hindi na maitago. Number 1, that the branches might be shaped. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay naalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya. Ibig sabihin, bakit may kapangyarihan ng Diyos? Para lalo niya tayong ma-shape. Nadagdagan, pakailis muna yung una. Nadagdagan ko habang ako'y nakikinig ng choir. Yan ang letter B. Bakit
tayo kinikilos pa niya? Bakit patuloy na tayo kinokorek? Bakit niya tayo patuloy na pinupron? Bakit patuloy na tayo nakakaras ng kanyang kapangyarihan? Alam mo, para tayo patuloy na ma-shape pa. Are you with me? Para tayo lalong magbunga. Sino ba dito naghahalaman? Yung pagka may halaman talaga, diga, pag nagbubunga, lalong inaayos at lalong. Tama ba, Ate Priscilla yan? Kayo ba naghalaman din? Anong ginagawa niyo sa halaman para lalong magbunga? Yung sinusunog na. Ginagahukan. At tinatalasan. Para lalong magbunga. Alam mo kapatid, kaya lalo kang makinig ng preaching. Lalo kang magbasa, lalo kang magpakumbaba, para wag ma-stop ang development, para wag tayong maging stagnant, tayo lumago pa. Yan ang purpose ng power of God for us, na patuloy na ma-shape. Young people, bata pa kayo. Ang alam lang ninyo, humingi ng baon. Ang alam lang ninyo, mag-alpog. Pero pag ikaw ay nalago, kahit bata ka pa, may bait ka na. Hindi ka nasusuguing, humingi ng baon, nagkukusa ka na. Di ka? Ang sarap ka ng mga batang, hindi na kailangan utusan maghugas ng pinggan. Hindi yung tanggal na litid ng mga ina mo. Ina mo. Ng iyong mga ina, inyong mga magulang. Kimal! Asang ka ga? Ganda nga na. Habang natagal ikay nabait, habang natagal ikay nasipag, hanggang habang natagal ikay natino, habang ikay nag-aaral ay lalong natalino, hindi yung habang natagal ay nalululong sa computer shop, habang nagtatagal ay nagbubulakbol, habang nagtatagal ay kakinis-kinis ng balat ay nagpatato, ay nilagay ay ipes. Bakit ay utak ipes? Sana kayo, habang nakikinig ng salita ng Diyos, sa pabago ng pabago, sa patino ng patino, sa paayos ng paayos, sa pababa ng pababa. Hindi madali yan. Pero kaya may kapangyarihan ng Diyos. Yan ang purpose. Amen? Tama ho ba? Kumusta kayo mga young people? Kayo may masipag na sa inyong bahay? Opo, pastor, ako lang lagi nagkakalat. Di kayo masipag magkalat. Kayo mga YS? Kayo masisipag din. O pastor, ako yung masipag mamungkal. Lalong sa dapat nasipag tayo sa Panginoon. Merit, kumusta kayo? Sana blessing din tayo. Pag may dadating ditong bisita, kayo nakangiti. Ito na naman, nakala may magpapatuloy. Pambira. Tinatasahan mo na agad yung bisita. Ikaw nga, palit na hilin ay din. Tapos pupunay, bigay kayo, tayo gusgusin mo. Ipupunta-punta din, kay gusgusin. Hindi ka blessing pagka ganon. Hagyan na nga na-invite ng iba, ikaw pang padali-dali ng gayaan. Kalimitan ng mga takles, mga hindi involved sa soul winning yan. Pero pag ikaw mag-iingat ka, bagay kay Utoy, 3 ng anak mo, mo taong gulang pa. Oo, lapit yun. Huwag kang dali ng ganyan. Hindi na nga ikaw nag-invite, ikaw pa nagtataboy. Okay naman mga lalaki. Nakakita lang ng magandang babae. Ayos yan. Sana patuloy ito ng mga 3 linggo. At ito yung ililigira na rin. Matang agila. Okay, kayo mga babae, tumingin dito kayo ha. Kayo maging matang agila. Pag ang mga binata dito, pag nag-preach ako matang tulog yon. Kaya dapat matang lawin. Amen. Sige, bilis-bilisan natin. That the branches might be able to abide. Alam mo nga, kapatid, ang layo ng Diyos,
para ikaw ay manatili. Yan ang purpose. Hindi layunin ng Diyos na ikaw mag-backslide. Hindi plano ng Diyos sa sanga na ikaw ay hindi laging nasimba. Hindi plano yan. Ang purpose ng kapangyarihan ng Diyos, kung ikaw ay sanga, manatili ka. Ngayon, bakit wala ka lagi? Bakit di ka sanga? Alam mo, may tinatawag na ampalayang ligaw. Baka na may kisangang ligaw. Pero alam niyo ba yung ampalayang ligaw? Pagsasarap niyan. Ilahok mo yan sa balatong. Parang nangangain ng balatong. Pero yung kristyanong ligaw, parang di masarap yun. Akala mo linggo-linggo sa SM pumunta, ligaw yun. Ito ang lugar natin paglinggo, hindi SM. Amen. Ang linggo ay lugar ng pagsimba, hindi lugar o panahon ng pakikipaglibing. Ano sabi ng Bible? Hayaan mong ilibing ng bangkay ang kanyang sariling bangkay. Kanyang sariling bangkay. Kaya paglinggo, kung ayaw mong malibing, bakit, Pastor? Natingin ko na parang ililibing ka na eh. Maliwanag ko ba? Kung hindi samahan ng patawa, talagang alam kong mahapde. Mahapdi naman talaga eh. Tama ba? Mahapdi ho ba? O pagkaroon na linggo, sana hindi tayo ampalayang ligaw. Lalo namang hindi sangang ligaw. Nakakalungkot naman. Liba na lang, nakikita talaga may malalang karamdaman, maunawaan ka ng Panginoon. O kaya naman, kahit may karamdaman, nasa live streaming ka. Hindi yung nasa beach ka, Pastor! Habang pinalangoy, habang nanuno. Sino maniniwala sa iyo? Hindi ka na makapakunig ng ayos. Yung pa kaya habang kinalangoy, paglalako kayo ng buhangin sa dagat. Alam mo, sarap sana mo sabi pa, yung oras kung pag nakikita ko, pati ang mata nyo, pag nakikita ko Pastor, tigil na. Number 3, that it may bring forth more fruit. Alam mo kung bakit tayo may yung purpose ng kapangyarihan? Para tayo lalong magbunga. Actually, wala naman number yan nilagyan na lang nila. Okay? That prayers might be granted and then that God might be glorified. Then number 4, yan ito na. Jesus! Last na ito. God is able to strengthen us. That is power. Number 1, power. Provider. Saan galing yung power? Sa Diyos. Then may purpose. Itong nais kong sabihin sa inyo. Kayo'y maniwala dito dahil tayo salita ng Diyos. Pag ang Diyos ang gumusto, hindi yan nabibigo. Yung gusto mo, pwede sumablay. Pero pag Diyos ang gumusto, walang kabiguan. Hindi bagay sa Diyos ang kabiguan. Ba't pa siya sasabing, Almighty God, kung yung kanyang gusto, hindi mangyayari. Kaya kung gusto ka niya magbungat, di mangyayari, baka hindi ka sanga. Kaya yung gusto niyang ikay magbago at hindi ka mabago, baka hindi ka talaga sanga. Kasi ang Diyos pag nagplano, hindi mabibigo. Prevailing yan. Ay sabi ng mga Armenian, ay Panginoon, ayaw ng tao Ito yung akin na laging ituturo sa Bible sa atin. Mas malakas ang paggusto ng Diyos kaysa pag-ayaw ng tao. Tatandaan ninyo, mas makapangyarihan, mas malakas ang paggusto ng Diyos kaysa pag-ayaw ng tao. Pag gusto ka niya, susunod ka. Ngayon, bakit hindi mo magawang sumunod? Baka hindi ka kasama sa nagustuhan. Kaya nakakatakot nga Makapangyarihan ng Diyos, walang magawa sa iyo, intay. Ay. Amen? Yung ang pilay na kapag napagusto yung minasagot din
Di ka? Kaya nag-uusapan kami habang kinakain ng mga worker. Napansin ko, ang tangos ang ilong ni Brother Romel. Dumating si Brother Jonathan. Sabi ko, bigay hindi mo lang nawag ispisal. Tangos, tatangkat, mga pogi, pero dumali si Madam. Sabi ni Madam, mas pogi ang asawa ko. Bakit? May asawa na kayo wala pa. Kaya Romel, wala kang pinapatunayan. Sayang lang yan, tangos ang ilong mo. Oy, Jonathan, tangkat-tangkat yung pa parang kapre. Wala. Paniwala ako kay Jerome. Di ka? Yeah! Mga nagpupugi-pugian din, walang makagusto. Hindi kayo pugi! Wala kayo sa amin! Ano ibig sabihin? Yung pangit na nagugustuhan bet ang Diyos, hindi magtatagumpay? Ayawan din. Baka kaya walang mangyayari sa buhay mo. Hindi ka pinili. Hindi ka talaga nakasama sa kinahabagan. Pero pag ang Diyos, before the foundation of the world, to the glorification, hindi sa mabibigo. Itatak niyo yan sa bato. There is no such. Anong tawag sa English sa kabiguan? Kabiguan. Sa Panginoon. Tama? Kahit anong tigas mo, simpleng pangangaral, di kinayayanig. Mayroong mga taong pinuno ng relihiyon, Muslim pa. Ganong katigas yun. Pero nakapakinig ng pangangaral, UPA. Bakit? Pag gusto ng Diyos, walang matigas dyan. Pero kahit paano tingin mong bait mo sa iyong sarili, pag hindi ka nabiyayaan, walang mangyayari sa iyo. Election is the very system of grace. Just read that in Romans chapter 11, verse 5 and 6. Alam mo ang biyaya, salamat, may hinirang. Dahil kung walang hinirang, wala talagang maliligtas. Kaya ako nag-mission, alam kong may kikilusin ng Diyos. Kung sasanggunin ako sarili ko, kayo nga nakakalakay, hirap na, di lalo ako. Pero alam ko, may tao ang Diyos. Amen? Amen o ba? Maliwanag o ba? Nagpiprevail po yan, hindi maring hindi. Amen? Kaya itong matigas, magsusugal na ito, magtutunghit na ito, magmamadyong na ito, maninigarilyo na ito, nung mapakinggan ng Word of God, walang magawa Nabago at patuloy na babaguhin. Bakit? May isang ka na paugnay, magpakailanmang ugnay ka na. Are you with me? If we are really connected, malililok talaga tayo. If we are really connected, may makagagawa talaga tayo. If we are really connected, makakapanaig tayo sa kamunduhan. If we are really connected, makapagbubunga tayo. If we are really connected, makakapagpatuloy tayo sa pagsunod. If we are really connected, makakapagpapatotoo tayo. Kaya doon sa mga walang nangyayari sa kanilang buhay sa Diyos, search yourself if you are really connected to the vine. Am I telling clear? Is the preaching clear? Kumusta tayo? Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, salamat sa iyong mga salita. Ito'y usapang mga sanga na nakabit sa puno. In fact, yung mga sangang yun ay sanga na before the foundation of the world. Habang tayo nakayuko, nakapikit, we will not stay long. If you have been blessed by the Word of God,
corrected through the preaching you heard. Humble ourselves down before God. Be thankful that you are His branch. Be willing to submit to His power. God is able still to transform, to strengthen. Sana tayo'y tunay na mga sanga. Sabi mga bisita, naway hindi aksidente ang pagkapunta mo dito. Dahil ikaw pala'y sanga rin ng Panginoon. At sana naman yung mga nag-aangking sanga ay talagang tunay na mga sanga na kayang palakasin ng puno ng ubas. Panginoon Diyos sa langit, salamat sa mensahe ng iyong mga salita. Nakakatuwa. At patawad po. Marami pa hong kaming ipaayos. At salamat ang iyong salita. Ang iyong kapangyarihan ay available para kami patuloy na ayusin. Dahil kami iyong mga sanga. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.